Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan na, pick up! Sapakin natin. Sorry, ano? Sumamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi May side mirror pa, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Nagmotastik ko nila. Kung ganyan ka pa. No? Wala. Pwede mo nga plate number yan. Ore po. Mais ka. Marami ko yung pangit mong pick-up. Mo, bababaan mo pa ako gago. Hindi nga alam ba? Oo! Kapag gaganunin, tarang... Yan ang eksaktong insidente na mga nangyari noong isang araw sa Zambales kung saan sangkot ang vlogger na si Yana at ang isang driver na kanyang kinutya. Makikita sa video na kalmado lang ang driver habang sinasabihan siya ng mapanghamak na mga salita. Ang hindi alam ni Yana, hindi lamang pala basta pickup driver ang kanyang ay nalipusta at minaliit. Pinuntahan ni Yana kasama ang kanyang kapatid ang bahay kung saan nakatira ang driver na ang pangalan pala ay Jimmy Pascual. Subalit hindi nila ito naabutan. Ito na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ganun yun. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan yung malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsente. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tingnan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan. Dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully, maabutan naman siya. So, ayun. Gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, makikita nila. Pero iba pa rin yung personal, siyempre. Wala pa rin, pero kailangan na rin namin kasing bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Ha? Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. Ilang net. Sa kabila nito ay gumawa na lang ng isang video si Yana na humihingi ng tawad sa driver at sa mga taong hindi nagustuhan ng kanyang asal. Is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry
to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially, the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Subalit ang paghingi ng tawad ni Yana sa driver at sa publiko ay pinagdududahan ng marami. Wala umano itong sinseridad at halata na napipilitan lamang niya itong gawin. Ngayon ay magbalik tayo sa driver ng pickup na kinilalang bilang si Jimmy Pascual. Sorry, ano? Sumamak ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me! Mahinahon at maayos nakipag-usap si Jimmy, subalit sa kabila nito, hindi siya nakaligtas sa mga maanghang na salita mula kay Yana. Ang hindi alam ni Yana, si Jimmy pala na kanyang minura at minaliit ay isang malaking negosyante. Ang pickup na tinutukoy na pangit ni Yana ay ginagamit lamang pala ni Jimmy bilang panghakot ng graba at buhangin dahil ito pala ang negosyo ni Jimmy. Hindi tinanggap ng pamilya ni Jimmy Pascual ang apology ni Miss Yana. Ayon kay Harry James Pascual, anak ni Jimmy Pascual, hindi sapat ang sorry. Tinanggalan mo ng dignidad ang tatay ko sa harap ng publiko. Magkaiba ang kahihiyan sa pagkakamali. Hindi ito basta nalilinis ng salita lamang. Ito ang isyu ng kutsain umano ni Miss Yana ang itsura, pananamit at sasakyan ni Mr. Pascual. Akala niya ay nakuha nga niya ang simpatsya ng mga tao, pero mas lalong nagalit ang mga netizens sa ipinakita nitong ugali. Ang pamilya ni Pascual ay may sariling planta ng graba, negosyo ng pamilya at mga kamag-anak na may mga pagawaan o factory sa bansang Taiwan. Ang pickup na pinagtawanan ni Yana ay service pala sa negosyo ng pamilya. Sa huli, hindi na nagpaareglo ang pamilya. Naninindigan sila na sa korte na lang sila maghaharap-harap o mag-usap at idadaan ang lahat sa tamang proseso. Mismong si DOTR Secretary Dizon ang nag-utos sa LTO o Land Transportation Office na suspendihin ng 3 buwan o 70 araw ang lisensya ng kontrobersyal na vlogger.